May nagme-message sa akin minsan sa aking Facebook page. Ito yung nangyari. Nagtatanong siya kung ano daw yung dapat gawin or paano simulan kapag gusto mo magpagawa ng bahay. Ano yung pinakaunang steps. Actually, gumawa na ako ng video about 3 bagay na hindi mo kakaligtaan. Nandun, diniscuss ko about sa pre-construction phase, construction phase, at saka post-construction. So, ano yung mga gagawin? So, yung video natin ngayon is i-focus natin sa pre-construction. So, pag-usapan natin sa video na to. Para to sa nagtatanong kung anong gagawin. Unang-una sa lahat, kung meron ka ng budget tapos iniisip mo, saan kaya to or ano kaya yung mga papagawa ko sa budget ko? Mga ganon na mga tanong. Kaya 'di ba kadalasan sa atin is nagse-search tayo, ano kaya or saan to aabot? Saan aabot yung pera ko? Anong bahay ang mapapagawa ko? Ganon. Kaya tayo nagsi-search 'di ba ng mga example or may mga presyo na ng mga bahay para alam natin, ganyan pala kalaki ang pwede kong mapagawa. Unang-una, kapag mayroon na kayong plano talaga magpagawa is that mag-isip na kayo ano yung magiging floor plan. Yung i-imagine nyo yung bahay nyo kung papasok kayo sa loob, ano yung una mong makikita, ganon, i-conceptualize mo na. So, ang gagawin mo, kung may asawa ka, kung hindi ka na single, kinakailangan talaga is mapag-usapan nyo ano yung gusto nyo or ano yung magiging floor plan. Kasi kapag naigawa na yan, dun na yung sisihan na, uy, ang pangit naman ito, ang laki naman ng space na to, yung inalat mo dito tapos wala namang kwenta, yung mga ganon. Para maiwasan yun, sa simula pa lang talaga, wala pa kayong nakakausap na architect, for example, sa loob pa lang ng inyong bahay, nag-uusap na kayo. So, hindi kasi mabilis or madali, di ba, yung magpagawa. Unless, nagmamadali talaga kayo, gusto niyo na talagang lumipat agad, yun, pwede nyong madaliin. Pero kung hindi naman kayo nagmamadali, yung nagpa-planning pa lang kayo, so, sa pre-construction tayo magpo-focus. So, kapag na-visualize nyo na, meron na talaga kayong na-imagine na dito sa first floor, kapag 2-story, for example, yung bahay mo, dito sa first floor, maglalagay talaga ako dito ng area para sa aking karaoke. Dito ako banda magka-karaoke, ganyan. Or entertainment room, dapat nandyan talaga. Tapos yung kusina ko or yung kitchen ko, maganda. Tapos yung CR dito, tapos yung labahan kung saan ipepwesto. Yung alam mo na talaga saan yung gusto mo sa ipapagawa mo ng bahay bago ka lumapit sa isang architect. Or kung kunwari nagmamadali ka, tapos lalapit ka sa kanila, at least alam mo na yung gusto mo para ma-discuss mo sa kanila ano talaga yung na-visualize mo sa yung bahay. Anong klase, yung tipong modern house ba ang gusto mo? May mga inspiration ka ba na gusto na ma-attain or ma-achieve sa bahay mo? Maganda, alam mo na yun. And then next, gusto mo malaman or saan ba ako makakahanap ng architect? Kung wala kang kakilala, syempre maghahanap ka, magtatanong ka sa mga kakilala mo, maghanap ka sa Facebook page or mga groups. Marami namang mga gumagawa ng plano, pwede nyong mapagtanungan. Tas doon, nakapili na kayo kung sino yung gagawa ng plano nyo. Maganda kung doon na din kukunin nyo lahat, yung complete set of plans para iisa lang yung kausap nyo, para sila na yung maghahanap ng mga allied professional kasi 'di ba from architectural plan, gagawa yan ng structural plans, MEPs, mechanical, electrical, plumbing and sanitary plans. Kung nakapili kayo ng isang grupo or gumagawa ng plano talaga, is that maganda, nandun mo na kukunin lahat, yung complete set of plans na meron na ding bill of materials, specification na ng mga materyales na gagamitin. Tapos kung 2-story up, meron ng kasamang structural analysis. Dun mo na kukunin lahat sa kanila. Kapag nag-aalangan ka pa, so magpa-quote ka din sa iba para makumpara mo magkano yung offer nila at magkano yun naman yung offer sa kabila. At sa kabila pa, maganda nga 3 or more yung pakutan mo para mas madami kang options. Ngayon, kapag syempre nagustuhan mo, okay yung presyo at saka maganda talaga yung mga ginagawa, yung mga dinidesign nila ay yung nag-fit talaga sa gusto mo or parang nakitaan mo na ito magandang grupo to or maganda sila mag-design. So kapag nag-proceed ka na sa kanila, syempre meron yung terms
terms of payment kung magkano yung babayaran mo bago sila mag-proceed sa design. So, tatanungin mo kung 50% down payment ba, then after completion, 50% din. Huwag mo kakalimutan kung may mga revisions, kung included na ba sa kanilang presyo yung mga revisions kapag ito ay chinek na for permit sa City Hall. Kung may mga babaguhin, included na ba dun sa presyo. Ganon, kaklaruhin mo. So kapag okay na, nakagawa ka na ng plano, yun, magpo-proceed na sa mga permitting. Syempre, kung yung ipapatayo mo is more than 3-story, mataas na house, so paaaring maging requirement yung soil test, geotechnical investigation report para sa yung soil or soil bearing capacity para malaman para pag-design sa structural. So, ganun. May mga requirement na aalamin mo. So, madali na lang yun kapag meron ka ng kausap or meron ka ng nalapitan na professional para matanong sa'yo anong mga kailangan na steps, ganun. So, ito, guide lang to para sa simula kasi, yun nga, yung nagtanong sa akin sa Facebook page ko, sinasagot ko lang dito. Pero, nireplyan ko na din naman siya actually. Pero, ito yung mga steps. Tapos, kapag nagawa na yung plano, syempre, meron na din yung bill of quantities and materials doon. Nakalagay din doon yung budget kung hanggang magkano aabutin yung project. So, kahit pa paano, meron ka ng estimated cost. Kapag option mo naman na ipa-estimate yun, yung at cost talaga yung magkano yung gagastusin mo, pwede kang kumuha ng engineer, ganyan na mag-estimate for you. Depende sa location mo kasi nagva-vary yung mga presyo kung saan ka located. Kaya, maiigi na madiscuss mo ng maayos na dito ka nakatira, sa lugar na to, mga ganon. Para yung presyo din is nakabase doon sa location mo. Kasi iba-iba yung presyo ng mga materyales, depende kung saan ka located. So, kung nagawa na yung plano, kompleto na at may permit ka na, so proceed na, magpapakonstruct na. So, pwede kang kumuha ng other contractor or ibang gagawa or ikaw mismo. So, yung kinuha mo para gumawa ng plano or design, pwede mo din silang kausapin kung meron din silang site supervision para makita nila yung or included na ba sa i-offer nila para sila yung mag-monitor kung nasunod ba talaga yung nasa plano. Kunwari, kumuha ka ng ibang mag-construct, so merong check and balance na mangyayari. Kasi yung iba naman, ginagawa nila kung sino yung nag-design sa kanila, sila na din yung gumagawa nung construction. Pero ako, mas prefer ko na may check and balance. Iba yung nag-design, tapos iba din yung gagawa para may counter or merong check and balance talaga. So, mahaba-habang usapan naman yun kapag sa execution or sa construction phase na. So, i-discuss na lang natin sa susunod na video. So, yun lang muna for today and see you again sa aking susunod na video. Bye!